Ngayon, ang mindset mo ngayon is pupokus ka ngayon sa voltage sa regulator. So ngayon, bago ka ngayon dumako doon sa voltage regulator, kailangan mas maganda is i-actual mo pa rin sa unit. I-check mo ngayon for finally yung voltahe, kung meron ba talaga siyang lumalabas papasok ng regulator. So sa ngayon, paandarin mo ngayon yung unit. So i-check mo ngayon yung live. I-set mo ngayon yung tester mo sa AC voltage. So yung isang linya is nasa ground. So walang problema kung yung positive ang mailagay mo doon sa ground or yung ground ng test rod yung mailagay mo doon sa ground. Walang problema yon sa AC current kasi pabalik-balik ang kuryente. So hindi masisira ang tester natin. But then dapat kailangan yung voltahe, expected natin kung gaano kalakas ang voltahe o kataas ang voltahe na i-check natin. So kung 12 volts yung source na susupplyan na battery, so isi-set natin ngayon siya sa 50. So hindi gaanong naglalayo doon sa voltahe na expected natin. Kasi kung isi-set natin sa mga 600, masyado namang mataas, di ba? So doon tayo sa 50. So kailangan yung positive line na tulad dito, yung linya ng budget city 100, yung isang linya nasa ground, yung test rod, paandarin natin. Yung isang linya naman, ititest mo ngayon dito sa blue and stripe white, kasi ito ang papasok ng voltage regulator. So dito makikita mong pumalo dapat yung tester natin. Pumalo dapat siya, expected natin is more than 12 volts. 18 pa yan, 20, ganyan. So AC yon, AC. Hindi pa yung DC, hindi pa yung tatanggapin ng battery kasi papasok siya ngayon doon sa gadget na tinatawag nating regulator or diode. So para gawing DC, direct current, para tanggapin ng battery. Ganun ang sistema. Meron pa tayong isang paraan ng pag-check noon sa voltage sa reading para ma-final mo talagang conclude kung medyo nahirapan ka rito sa tester. So meron tayong isang ginagamit. Yan. Ito yung test light kung tawagin. Ito yung linya, itutusok mo to ngayon sa positive. Yung isang linya kakabit mo ngayon sa ground, either sa ground na battery or anything, kahit saan doon sa body ng motorsiklo, ground yan. Kasi yung ground ng battery nakakabit sa buong body, basta anything na bakal sa body ng motorsiklo, ground yan. So lagi yan natin tatandaan. So ngayon, pag check mo ng kuryente, dapat yung test rod mo na test light mo gagamitin, dapat medyo mataas yung voltahe ng ilaw mo, kasi posibleng sasabog yan kasi hindi yan dumaan sa regulator. Yan, dapat mataas yung tawag yan, yung resistance ng bumbilya mo para hindi sumabog. So kailangan iilaw yan. So pag umilaw, so okay yung source natin. Pero pag hindi umilaw, sira ang source natin o kaya wala tayong voltage na na-reading. So kaya pala hindi nagkakarga ang battery. So ngayon, kailangan mo yung palitan, yung hindi ka naman kasi makakabili nitong ito lang na core lang. So buong stator ito papalitan mo. So itong design ng CT100, tulad nito halimbawa, so mabibili mo ito isang set na stator assembly. So kung marunong ka mag-rewind, pwede mo rin siyang i-rewind. So kukunin mo lang yung tamang size ng wire, and then yung turns ng wire, or yung iba tinitimbang, kinikilo. So depende sa'yo. Dapat maganda yung pagka-insulate mo, kasi kung rewind mo naman siya at hindi mo na-insulate na maigi, hindi rin siya magpuproduce ng kuryente, kasi shorted yun, even though may resistance ka. So yun ang lagi nating tatandaan. Okay?
So, dadako naman tayo doon sa sumunod na charging system. Yung tinatawag na single phase full wave rectification. So, kumbaga, medyo advanced na tayo dito sa basic. So, pag single phase full wave rectification, mostly pag ganyan ang sistema ng charging system, ang headlight niyan is nagdidepende na doon sa battery. So, mostly, ang nakikita ko, pag ganyan ang sistema, ang headlight, karamihan na, ang sumusupply ay galing sa battery. So, kumbaga, full wave na kasi yun, malakas na ang charging system nun. So, ngayon, ang full wave na full wave rectification na single phase, halimbawa, sa actual, ay dalawa na ang source na nakalabas. Okay, mga igan. Nasa full wave rectification na tayo ng 3-phase. So, kung napapansin nyo, ang nakadiagram is 6 ng diode. Yan. 6 ng diode. So, ito yung magneto natin. Magneto natin. Ito yung line 1. Line 1, nakakabit siya ngayon sa source. And then, line 2. Yan. Ito na ngayon, line 2. Yung sumunod, ito, line 3. Yan. So, ito ngayon, line 1, line 2, line 3. Yan. So, ibig sabihin yan, tatlong yan is 3-phase half-wave rectification. So, yung itong regulator na to, yung isang linya niya naka-ground. Kaya gumagana ito yung ground. Ito nakakabit na ngayon yung positive ng battery. Yan. Ito naman yung negative ng battery. So, ang kagandahan nitong design ng 3-phase full wave rectification, ito ngayon ang latest ngayon sa mga big bikes natin, mga bago nating motorsiklo, tulad nung R-Ibad yan na Taxikil, 3-phase na rin ang design nun. So, dito sa line 1, line 2, line 3, isa man dito sa tatlong ito na linya, ang magka-problema, magki-charge pa rin ang battery mo, pero mahina na. So, hindi kasing kalakasan nung walang problema ang source mo. Ang charger mo. So, pero, kahit pa paano, magcha-charge ang battery. Hindi lang sapat. So, yan ang kagandahan kung bakit dinisign nila ang 3-phase full wave rectification. Kung i-compare natin doon sa half-wave, single phase half-wave rectification, so pag nagka-problema talaga ang source mo nun, wala na. Cut na agad yung karga ng battery. Sa full wave rectification naman, magka-problema ka rin doon, isa man sa linya doon ng single phase na yun, dalawang linya yun, wala na rin. Cut na rin yung karga ng battery, pagkarga sa battery. Pero, ang kaganda naman ng single phase is malakas siyang kumarga, mas mabilis kasi full wave rectification siya. Kung i-compare doon sa single phase na half wave rectification. So, kumbaga, ang kagandahan ng 3-phase is magka-problema man sa isang linya,
meron ka pang dalawang linyang gugana. So, yun ang kagandahan nito. So, ngayon, itong 3-phase na regulator, ito na ngayon yung nakakabit ngayon sa mga bago nating motorsiklo. Mayroon ako ngayon ditong actual na hawak. So, ito ay napakaraming rewind. So, binilang ko ito lahat, parang big bike na rin, ay nasa 18 ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, ganoon din sa mga big bikes. Halos ganoon na. So, kung 18 ito, i-divide natin ito sa 3, kasi 3-phase. 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 6 na core is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, isang linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 12 na. Isang linya. So, nakadalawa na ng linya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pangatlo ng linya. So, kaya tinatawag na 3-phase. Kumbaga. Ngayon, bumigay man ang isa rito, meron ka pang dalawa. So, magcha-charge pa ng battery. Ngayon, sa actual na ito, ganito. I-check natin ngayon. Sa resistance checking tayo. So, isiset natin yung tester natin sa R times 1. So, to check the resistance, ihugutin natin ito doon sa regulator. Ito ang regulator. Hugutin natin itong ganon. So, dapat mamimili tayo dito sa tatlo. Kahit alin dito sa tatlo. Check natin. Halimbawa, i-check natin muna yung resistance ng itong line 1. Line 1 and then line 2. I-check natin itong linyang to. So, dapat mayroong resistance. Kung meron man, lipat tayo sa line 1 to line 3. So, dapat mayroong resistance. Kung meron man, lipat naman tayo sa line 1, line 2 to line 3. Dapat mayroon resistance. So, either line 2 to line 1. Dapat mayroon din. So, ganoon yung pag-check nito. Ngayon, dapat pag-check mo lahat yun meron. Ngayon, isa man doon sa tatlong linya, isang doon sa tatlong linya, lagay mo dito yung isang test pad ng tester mo. Tapos, i-ground mo doon sa pinaka-stator dito, yung isang linya. So, ibig sabihin, i-check mo itong dalawa, ground, and then kahit alin dito sa tatlo. So, dapat wala kang resistance na makikita, mababasa. Pag may resistance kang mababasa, ibig sabihin, mayroong may shorted ito. Sira na agad itong stator. Saka unang-una, pag sira ito, may makikita mangingitim. So, kung sira ito, hindi ito lahat i-rewind mo. So, papalit ka. Kung ikaw ay marunong mag-rewind, hahanapin mo lang yon. Kung alin doon yung nasunog at kung alin doon yung linya nakakabit doon. Kasi, tatlong linya kasi yan eh. So, ibig sabihin ko nga, sa isang linya may 6 na core. So, kaya 18 siya. So, yun ang kaibahan ng 3-phase full wave rectification kaysa doon sa single phase full wave rectification. Yung single phase full wave rectification, finally, isa man ang magka-problema doon na linya, hindi na talaga siya totally magsakarga. Unlike dito sa 3-phase, kaya ito ngayon ang mga latest nating charging system is magka-problema man yung isang linya, meron ka pang dalawa, so may tira ka pang single phase full wave rectification. So, hindi lang gaanong kalakasan yung karga ng battery mo, pero kumakarga siya. Ngayon, pag-check natin ngayon ng regulator, hahanapin natin ngayon yung positive line niya. Tulad nito, RE budget to, kulay pula. So, dapat mayroong supply na lalabas dito. Mayroong ka makikita, isiset natin yung tester natin sa yung voltmeter. I-test natin sa 12 volts sa DC. So, palagay natin, iset natin sa 50.
So, dapat may marireading tayo. Ngayon, kung may na-reading tayo, halimbawa, kabit ulit natin ito doon sa positive line para magkaroon na siya ng linya papunta ng battery, kumbaga. Dapat hindi tayo lalagpas ng 15 volts. Marireading natin DC. So, ganun. Kung para masigurado mo, i-off mo yung susi sa ignition, i-check mo yung actual ng reading ng battery, i-list down mo ngayon, halimbawa 12 volts, palagi natin 12 volts, i-list down mo, inon mo yung susi, pinandar mo, tinest mo ngayon itong linya na positive, tapos yung test rod mo, naka-ground sa body, or direct ka sa battery mo i-ground, walang problema yun, parehas lang yun. So, dapat, expectation mong reading is more than 12 volts. Kahit hindi mo i-revolution yung unit mo, dapat yung 12 volts tumaas. So, pwede ma-reading mo na 12 point something or 13 volts up to 14 volts, ganyan. So, i-revolution mo. Pag revolution mo nga, full RPM, dapat hindi ka lalagpas doon sa 15 volts. So, mostly kung malakas ang source mo, tsaka medyo malakas ang source mo at kayang kontrolin ng regulator mo, so papalo ka lang mga 14 volts. Ganyan. So, 13 volts. Ayos pa yan. Walang problema dyan pagdating sa charging. So, huwag ka nga lang susubra kasi pag pumalo ka ng 16 pataas, sasabog ang battery. So, lulubo yun. So, yun ang sira ang regulator mo. Kung mababa doon ang reading mo, let's say okay yung source mo, walang problema doon sa source mo na pinaka-source mo lahat, below, pumapalo ka lang ng 12 volts, parehas din ang reading mo ng off yung ignition system mo, 12 volts din, wala. Hindi gumagana ang voltage regulator mo, so may problema sa loob. So, itong mga diode na to may problema. Or either may something na cut doon sa linya pagdating sa regulator mo sa loob sa components niya. So, ngayon, okay na yung sa natin, charging system. So, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga viewers. So, abangan nyo ang susunod kong video na itatakil natin or pag-uusapan ulit. So, lagi lang kayo mag-subscribe sa aking channel. So, ulit sa lahat, maraming salamat.